Hindi ako makapaniwala. Kinis niya ako. After niya ako ikis sa lips, bumaba agad siya ng hagdan. Alam niyo yung parang bata na kikis ka sabay takbo? Halata din naman sa kanya na hiyang-hiya siya eh. Hindi ako makatulog ng gabing yun. Sino ba naman makakatulog kapag may nag-first kiss sa'yo? Ay nako, Turtur. Yari ka sa akin kapag gising natin. Sabado ng kinabukasan noon at 5 AM ako nakatulog kaya late na din akong nagising. Oh, good morning. Ba't ngayon 2 PM ka na nagising? Hapon na pala. Ay oo be. Sobrang late mo nakatulog no? Tingin mo sino may kasalanan? Ha? Bakit? Ikaw ba naman bigyan ng first kiss tas sabay takbo nang walang sinasabi? Ehem. Ay, andyan pala kayo yaya. Kunwari wala pa kayo narinig. Wala ba ako sinabi nun? Sabi ko good night ah. Tas sabay alis. Di man lang ako nakasabi ng I love you. Ehem. Ay, andyan pala kayo yaya. Kunwari talaga ma'am, multo ako no? Tara yaya, kain na tayo. Ba't Lily? Ayaw mo ba nakinis kita? Gusto, syempre. Maglalaban na lang pala muna ako, sir. Ito naman si Yaya, bitter na bitter. Sana all na lang, ma'am. Sige, sir, laban na lang muna ako. By the way, Lily, gusto mo ba mag-movie date? Ay, sige ba? Lahat tayo sine? Oo. Gusto mo ba? Gee, anong movie ba? Kahit ano makita natin sa sinehan, doon na lang tayo pumili. Sige. Magre-ready lang ako. Ubusin mo muna food mo. Sige. Parang excited ka ata. Siyempre. Dati kasi nung bata ako, lagi kaming nanonood ng sine. Namiss ko lang ang childhood ko. Huwag ka mag-alala. Pagbibigyan natin ng pagbibigyan inner child mo. Thank you talaga, Turtur. Always welcome, Lily. Lumabas kami Turtur nun para mag-date. Nakakakilig lang na bigla siyang nagbago para sa akin. Yung ako lang pala inaantay niya para lumabas ang pagiging sweet at caring niya. Paglabas namin ng sinihan, may nakita si Turtur na nakasunod sa amin sa likod. Pero medyo malayo siya. Ano? Na-enjoy mo ba yung palabas? Sobra. Ano? Saan tayo next? Gutom na ako. Gusto ko sanang kumain. Kain tayo Andy Foods. Ay, sige. Namiss ko pagkain dun eh. Teka nga. Si Astrid ba yung nagtatago dun sa likod natin? Ha? Saan? Wait lang. Kasamahan mo ako. Hinawakan niya yung kamay ko sabay. Pumunta dun daw kay Astrid. Habang papalapit kami sa kanya, bigla siyang tumakbo palayo. Hindi na hinabol ni Turtur yung lalaki pero tinawagan niya si Astrid. May number ka ba ni Astrid? Wala, pero ka-add siya sa FB. Tawagan mo nga. Bakit? Kakausapin ko lang. Sige. Tinawagan ko siya nun pero walang sumasagot. Mukhang si Astrid nga talaga yung nakasunod sa amin. Ang creepy naman nung lalaking yun. Parang nagkaroon pa ako ng stalker bigla. Pag nakita mo sa daan yung lalaking yun, tatawagan mo ako lagi ah. Sige. Yaan mo na yun. Kain na lang tayo. After namin kumain, dumiretso kami pauwi para magpahinga. Ang weird lang ng experience na yun kasi bigla akong natakot na sinusundan kami ni Astrid. Linggo ng umaga nung naabutan ko si Turtur nagbibihis para umalis. Oh, saan ka punta? May bibili lang sa National Bookstore saglit. Sige, ingat ka. Medyo nanibago ako nun kasi parang may kakaiba kay Turtur nun that time. Yung pabango niya, parang iniba niya bigla. Bye, alis na ako. Walang goodbye kiss. Bigla ba namang umalis ng walang goodbye kiss? Sabagay, nagkahiyaan pala kami nung nakaraan na kinis niya ako. Pero parang may nafe-feel talaga akong kakaiba nun that time. Nagbihis kagad ako at sinundan ko siya dun sa National Bookstore. Pagdating ko doon, nakita ko kagad siya pero di ko muna nilapitan. Natatakot ako nun kasi parang may kutob ako nakakaiba. Sinundan ko muna siya habang naglilibot-libot nun sa mall. Mukha naman na mag-isa lang talaga siya that time. Nag-Starbucks siya nun mag-isa at naubos niya yung order niya na walang kasama. Pumunta din siya sa Uniqlo para pumili ng damit pero wala din naman siyang kasama. Naging kampante na ako nun since wala naman pala ako dapat ikaalala.
Kaso biglang nakita ko si Ivy na naglalakad sa kabilang store. Nasa Uniqlo si Turtur nun habang si Ivy naman nasa Apple Store bumibili ng cellphone. Ako lang ba? Or makikita silang dalawa? Kinabahan ako nun kaya tinawagan ko kagad si Turtur. Oh, Lily. Bakit? Asan ka? Andito sa mall. Di ba sabi ko sa'yo kanina alis ako? May kasama ka ba? Ngayon? Wala naman akong kasama. Ba't sinama mo ko? Hindi ka naman nagsabi kanina eh. Kaagising mo lang din kaya akala ko antok ka pa. Sige, bilhan mo na lang ako ng fries pag uwi mo. Sige. Anong flavor ba? Sour cream. Sige, got it. Chat na lang kita kapag pauwi na ako. Sige. Ba't? Parang maingay pala dyan sa bahay. Ay, nanonood kasi ako ng TV. Buti marunong ka gumamit yan. Sira, di naman ako taga-bundok. Sige na, may bibilin lang ako tas diretso na ako uwi. Sige. Ingat ka. Coincidence lang siguro na nandun din si Ivy sa kabilang tindahan. Mukha naman kasi hindi talaga nila plano magkita. After din kasi bumili ni Turtur sa Uniqlo, dumiretso kagad siya ng National Bookstore. Hindi na rin naman niya kinausap si Ivy nun or makita man lang. Sinundan ko si Turtur nun papuntang National Bookstore at mukhang bibili siya ng ballpen. Ewan ko ba't nakalagay sa salamin yung mga ballpen niyang tinitignan. May nagbabantay pa nung mga ballpen. Mamahalin siguro yun. Parehas lang naman ginagamit pang sulat. Habang pinapanood ko si Turtur sa malayo, biglang may lumapit sa kanyang babae. Nagulat na lang ako at bigla na lang nang niyakap yung babaeng yun. Medyo naluwa ako nun kasi tama yung hinala ko. Hindi ko pa nakita yung babaeng yun buong buhay ko kaya baka nakilala niya lang yun online. Hindi pa nga nagiging kami ng 1 linggo, may kabit na kagad. Naiyak ako nun ng tuluyan pero sa sobrang galit ko nilapitan ko si Turtur. Arthur! Oh Lily, ba't ka nandito? Oh my God! Sino siya, Arthur?